Isang magandang gabi muli po sa inyo ang nais po naming ipaabot. Kami po ay nananampalataya at umaasa na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Nataglay po ninyo ang mabuting kalusugan, samantalang atin pong pag-aaralan muli ang mga salita ng Diyos. Subalit bago po tayo magpatuloy, isang magandang awitin ang ipagkakalob sa atin para sa inyo at para sa Panginoon ngayong gabi. As the world looks upon me, as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Now I know I'm not guilty, and these clothes are not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and to me that all matters. The world cannot see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos, maraming salamat po sa inyo. Pinagkaloban niyo kami, dakilang Diyos, muli ng isang pagkakataon na kaming lahat sama-samang mag-aral ng inyong banal na salita. Purihin ka, dakilang Diyos, sapagkat napakabuti ninyo sa bawat isa amin. Aking pong ininadalangin na buksan po ninyo ang aming mga puso't isip, na kami po ay magkaroon ng
malinaw na mga pag-iisip at tanggapin po namin dakilang Diyos ang inyong banal na pabalita. Pagpalain po ang mga kapatid at ang mga kaibigan na nakikinig ngayong gabi. At umaasa po kami dakilang Diyos na ang mga piling badal na anghel at ang badal na espiritu ang gagabay po sa aming lahat ngayong gabi. Salamat po ng napakarami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Kagabi po ay ating napag-aralan na naging masaya ang ambience o ang kalagayan nila sa halamanan ng Eden. Itong bagong pinag-isa ng Diyos ay masayang masaya. At makikita natin po na nagpapasalamat ng lubusan si Adan at si Eva sapagkat sila ay hindi na nag-iisa. Lalo na't higit si Adan. Napakasaya nila, minamahal kong mga kapatid, sa halaman ng Eden. Kung ating pong titingnan ay yung ugnayan ng Panginoon at ang ugnayan ni Adan at ni Eva is perfect. Sapagkat napakaganda ng tahanan. Kung kaya't makikita ninyo, ang larawang yan po ay nagbibigay sa atin ng tanawin na napakaganda ng kanilang pagsama. At kagabi ay iniwan po natin ang isang katotohanan na ang Diyos is a great provider. Siya ang naghanda ng lahat. Unang inihanda niya bago ilikha si Adan at si Eva ay walang iba kundi ang napakagandang tahanan ng halamanan ng Eden. Although it's an open air na hindi katulad sa atin mga kapatid ko, pero masayang masaya sila roon sapagkat ang lahat ay naroroon mga kapatid ko. At silang dalawa pa lang ang naroroon. Magandang tahanan. Na walang ano pa mang iisipin sila sapagkat iprovide na ng lahat ng Panginoon. So ibig sabihin po dito sa pag-aaral natin po dito sa kabanata o sa episode 2 ay inilagay ng Panginoon ang unang institusyon na walang iba kundi the family as the first institution na iginawa ng Panginoon sa halamanan ng Eden. At yung family institution na yan, minamahal ko mga kapatid, ibig sabihin po ay nung i-declare ng Panginoon na magpakarami at punuin nila ang buong lupa. That is God's declaration. At ang pangalawa, minamahal ko mga kapatid ko, nais i-maintain ng Panginoon na ang pamilya ay mayroong matibay at mainit na ugnayan sa Panginoon at ang buong sambahayan, binigyan sila ng kapahingahan, isang araw para sa kanila. Gagawa sila sa 6 na araw, ngunit sa 7 araw ay itinakda ng Panginoon para sa kanila. That is the Sabbath as an institution, the second institution in the Garden of Eden. So yung pong dalawang yan mga kapatid ko ay iprovide ng Panginoon para sa kanila. Upang ang ugnayan ay hindi po maputol o hindi po mawala at sa tuwi-tuwi na mga kapatid ko, magkakasama ang buong sambahayan at makakasama nila ang kanilang pinakang Diyos na kanilang pinaniniwalaan. Ngunit, ngayong gabi po ang ating pong pag-aaral ay may kinalaman sa pagkahulog ng katiwala. Medyo sa titulo pa lang mga mahal ko mga kaibigan ay hindi na maganong maganda pero maaaring magtanong kayo, anong nangyari? Napakaganda ng samahan, ang ugnayan ay maganda. Subalit, anong nangyari sa kanila? Sino ba itong si Ahaz? At paano siya nakapasok sa halamanan ng Eden? Umaaring maraming mga katanungan ang bumangon, ngunit atin pong titingnan ito mga kapatid ko. Pumasok si Satanas sa halamanan ng Eden na walang pasabi, walang paalam. Parang isang magnanakaw sa gabi. Pumapasok na walang sinasabihan. Parang wala siyang nirespeto mga kapatid ko. Ngunit, malalaman po natin na pag inag-aralan natin po ay mula sa langit siya inihagis o itinapon o kaya ibinasura ng langit at dito po napapunta sa atin sa lupa. At ang pagkakataong yaon ay bago lang nilikha ng Diyos ang tao at ang lahat ng naroroon sa halamanan ng Eden. So minamahal ko mga kapatid, dito titingnan po ninyo. Pagka binasa ninyo mga kapatid ko ang banal na kasulatan at ang writings ni Mrs. White, ay papasok mga kapatid ko
sa ating isipan na armado ang kaaway o si Satanas nang pumasok sa labanan ng Eden. At ito po ang kanyang strategy, minamahal kong mga kaibigan. He will create doubt in the mind of Adam and Eve. And then, pangalawa, he will lead them to deny God. Then, he will let them compromise. Yung pong tatlong yun kaparaanan. Now, mamaya po maunawaan natin na ang mga bagay na ito ay talagang original para sa kanya. And then, the trinity of sin, the pride of life, the lust of the eye, and then the lust of the flesh. So yung tatlong ito mga kapatid ko, yung armas ng kaaway at ang wika, minamahal ko mga kapatid ko, ang target nito ay walang iba kundi si Adan at si Eva. Wow! Minamahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Medyo mahirap ang kanilang hinaharap. So ngayon, kung babasahin po natin the Story of Redemption, page 32, ang wika mga kapatid ko, Satan assumes the form of a serpent and enters Eden. Satan entered into the serpent and took his position in the tree of knowledge and, ang sabi mga kapatid ko, commenced leisurely eating the fruit in the Garden of Eden. So naroon siya mga kapatid ko, talagang sadya na napumunta siya doon sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama at doon siya nangangain. Doon siya nag-aantay. Doon siya nag-aabang. Napapasok sa panahong yaon o anumang oras na maaring dumaan doon, sino man sa kanila mga kapatid ko. Ngunit, kapag pabinasa po natin yung Story of Redemption patuloy-tuloy, Eve found herself gazing with mingled curiosity in admiration upon the fruits of the forbidden tree. O bakit nga naroon? At ang wika pa sa description, she saw it was very lovely and was reasoning with herself why God had so decidedly prohibited their eating or touching the fruit of the tree. Bakit nagtataka siya sa kanyang sarili? Bakit ba ito'y pinagbabawal? Now, it was Satan's opportunity. Dahil po ang sinasabi ng Story of Redemption na itong si Eva ay namamasyal at doon siya napatungo sa forbidden tree. At naroon naman ang kaaway nag-aantay. Wow! And then, he addressed her as though he was able to divine her thought. Biruin niyo ito, minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Ang kanyang pagbati ay upang ipalagay ni Eva na ang nagsasalita ay magiging banal siya o kaya mapapalapit siya sa Panginoon. Kaya't dito po nag-umpisa sa Genesis chapter 3 verse 1. Sinabi ba ng Diyos? Yan ang unang bungad mga kapatid ko. Sinabi na ba ng Diyos, huwag ninyong kakanin ang bungang mula sa alinmang punong kahoy sa lamanan ng Eden? That is the first question. So, dito po sa first question, sinabi ba ng Diyos? It creates doubt. Dahil kasasabi ng Panginoon kay Adan at kay Eva sa Genesis chapter 2 verse 16, na malaya kayong kumain sa lahat ng punong kahoy sa lamanan ng Eden, maliban sa isa. So, sabi po, ay Eve's curiosity was aroused. Instead of fleeing from the spot, she listened. Sa kabila nang siya ay tumakas mga kapatid at iwanan niya, ay anong nangyari po? Ay lalo siyang nakinig. Sana po ay nabasa niya kaagad ang sitwasyon. Bakit itong ahas ay marunong sa banal na kasulatan? Bakit yung sinabi ng Panginoon ay alam nito? Ang wika mga kapatid ko, hindi talaga yung ahas ang nagsasalita, ngunit si Satanas, ang wika na pumasok doon sa ahas, ang siyang nagsasalita. Imagine, minamahal ko mga kapatid ko, marunong at matalino itong kaaway na ito. So in verse 2, sabi po ni Eva,
O makakain namin ang mga bungang kahoy, ba't maliban dito? Subalit dito sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, hindi kami pwedeng kumain. Hindi rin namin pwedeng hipuin sapagkat sa oras na kami humipo, kami mamamatay. Oh, very clear mga kapatid ko. Sabi ng kaaway in verse 4, tiyak na hindi kayo mamamatay. Oh, this is in direct opposition. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain ito, mabubuksan ang iyong mga mata. Oh, magiging kagaya kayo ng Diyos. At makikilala ninyo ang mabuti at masama. So nandito po yung kanilang, yung the Trinity of Sin. So nariyan, minamahal kong mga kapatid. Kaya't ang wika ng banal na kasulatan, tumingin, tiningnan ni iba ang punong kahoy at yung kanyang bunga. At ang sabi mga kapatid ko, ito'y dapat naisin upang maging matalino. At ang wika, maganda sa paningin. Masarap kainin. Wow! So, wika mga kapatid ko ay pumitas si iba at siya'y kumain. Kung baga mga kapatid ko ay nahulog na siya sa kamay ng kaaway. And then, ang wika mga kapatid ko, binigyan niya ang kanyang asawa. Wow! Dito po natin bibigyan ito ng diin. Nung bigyan niya itong si Adan, wala kayong, sa banal na kasulatan ay silent po yan, wala kayong narinig na ano pa man na comment. Ngunit, gusto ko pong in fairness po kay Adan. Hindi niya masansala na pwede niya sanang sansalain o kaya antayin niya ang Panginoon na siyang magdesisyon para kay iba. Ngunit wala mga kapatid ko. Akin lamang tinitingnan yung power ng kasalanan na naroon na ngayon kay iba ay nung tingnan niya si Adan, parang it's very powerful. Kaya mag-iingat tayo sa kasalanan sapagkat sabi nga yan, it's consuming. Parang minamagnet ka. Nakikita ni Adan, mga kapatid ko, na ang relasyon nila ay at stake. At sa kalagayang ito, nasa bad situation po si Adan. Kasi minamahal ko mga kapatid, kung kayo po ang nasa kalagayan niya, kung siguro kung ako naroon, wow, bago lang pinagsama kami ng Panginoon. Inantay ko ito. Ito'y nagdulot ng kaligayahan sa kanya, ngunit nung wala pa siya, siya'y malungkot. Ngayon at naroon at maghihiwalay sapagkat alam niya po, dahil alam niya ang kalooban ng Panginoon, sa oras na sila'y kumain, sa oras sila'y hipuin, ito'y mamamatay. Kaya alam niya po na mamamatay itong si iba. So, sabi niya, wow, this is the bone of my bone and the flesh of my flesh. Hindi pwedeng mangyaring mawala. Paano ako? So nariyan uli mga kapatid ko, the pride of life. Paano ako? Iba, paano ako? Paano mawawala ka sa akin? Ngunit, samantalang pag tinitingnan niya naman ang beauty ni iba, wow, hindi pwedeng mawawala ka sa akin. That is the lust of the eye. Kaya naroon, minamahal ko mga kapatid ko. And so, ikinompromise niya. Bumigay ito pong si Adan. At ang wika, siya'y kumain. So dito po ay nahulog sa kamay ang dalawa. That is a very, kumbaga, ito ang pinakamalungkot na senaryo ng buhay ng ating unang mga magulang. Ito ay nagbigay ng kalungkutan para sa kanila. At ang wika, minamahal kong mga kaibigan, ang ating unang katiwala ay nahulog sa kamay ng kaaway. So, samantalang ang mga oras ay tumatakbo, narinig nila ang boses ng Panginoon. Iba, Adan, nasaan kayo? Narinig namin po, Panginoon, ang iyong mga yapak. Natatakot po kami.
dahil kami po'y hubad. Sabi ng Panginoon, bakit kayo'y hubad? Kayo ba'y kumain? Panginoon, ito kasing babaeng ibinigay mo sa akin. Kung ating dadagan, siya po ang nagdala ng problemang ito, hindi ako. Siya. O minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, dapat sana nilaglag niya kanina pa. Doon. Kasi kung ginawa niya po yun, inantay niya ang Panginoon o kaya sinansala niya sapagkat siya naman po ang may authority at may full control bilang katiwala ng Panginoon, ay maaring ang Diyos ay lumikha pa ng panibagong iba na mas maaring maganda pa sa Kanya. Kasi po isang tadyang lang ang kinuha. Kapag kunin ang isang tadyang, mga kapatid, di balanse na. Di po ba? Balanse. Kaya may reserba ang Panginoon. God will always provide. Sabi naman ni iba, Panginoon, nadaya ako. So, ito po ang kalagayan. Now, gusto ko pong balikan natin ang kasaysayan ng lalangin ng Diyos ang tao. Ano po ang sabi roon sa katagang, lalangin natin ang tao? Balikan po natin yan. Sa Genesis chapter 1 verse 26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan at sa ating wangis. Gusto ko pong idiin sa inyo, minamahal ko mga kapatid ko, yung larawan at ang wangis, yun ang bumubuo ng katwiran ng Diyos. Yun ang nilikha kay Eva at kay Adan. So, ibig sabihin mga kapatid ko, yung tadyang na yun na galing po kay Adan at yun ang ginawang babae, it follows na yung katwiran ng Diyos na nasa Panginoon, iyon ay naroon na kay Adan at yun po ang ibinigay kay Eva. So, yung pong dalawang yun ay, ang wika, it's perfect sapagat naroon ang katwiran ng Diyos. At ang wika mga kapatid ko sa My Life Today, page 126, paragraph 7. Adam and Eve bore in outward resemblance the likeness of their maker. So, ibig sabihin po, ay sa kanilang buhay, ay talagang naroon sa kanila ang kaluwalhatian o ang katwiran ng ating Panginoon. At yun din po ang dahilan kung bakit sila'y pinagkatiwalaan. Sapagkat kung nandyan ang katwiran ng Panginoon, sila'y katiwatiwala, sila ay hindi magsisinungaling. Pero kung ito'y mawala, minamahal ko mga kapatid ko, tingnan nyo na ang nangyari sa kanila. Naglaglaga na sila, minamahal, at ayaw na lang aminin na kung sino ang may kasalanan. Dito po sa sulat ni Tiffany Nicole in her book, In the Image of God, ang sabi, human being are created with unique abilities. Absent from every other creatures on the earth that mirror the divine nature of God. Further, she said, to be made in the image of God means we are to be the visible reflections of character of the invisible God. Wow! So, ibig sabihin, minamahal ko mga kapatid ko, kung ating titingnan, ay ito po yung katwiran ng Diyos. That is the character of God, na yan po ay nasa kanila. Ngunit mga kapatid ko, ito ang nangyari. Sa early writings, page 145, dito po natin makikilala kung ano ang layunin ng kaaway. Bakit pala siya pumunta doon? Ito po, his form was perfect, pertaining to Lucifer. His bearing noble in majestic. But when God said to His Son, okay, let us make man in our image, Satan was jealous of Jesus. So, ibig sabihin mga kapatid ko, nung planuhin ng Panginoon ang lupang ito upang likhain niya ang lahat ng naroroon, at in the final creation, minamahal ko mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Amang Diyos, kay Jesus, let us make man in our image. Satan was jealous about it. He wished to be consulted concerning the formation of man. And because he was not, he was filled with envy.
jealousy and hatred. Kaya pala doon pa sa langit, minamahal ko mga kaibigan, target na ng kaaway ang sinumang ililikha, anuman ang maging pangalan, lalo na po si Adan at si Eva sapagkat iyon ang nilikha. Kaya nung ihagis siya, o ibig sabihin, ibasura siya ng langit, ay dito po siya pumunta sa lupa at natagpuan niya ang ating unang mga magulang. Bakit galit dito si Satanas, mga kapatid ko? Dahil ito ang bumabalot ng pagkatao ni Adan at ni Eva. So, ang ibig sabihin po, mga kapatid ko, ang sisirain ng kaaway, ang kanyang gustong maalis, yung katwiran ng Diyos na bumabalot sa tao. Now, gusto ko pong tingnan natin po itong mga magagandang picture na ito. Ang tao ngayon po, anumang uri ng ganda ng barong na yan, mga kapatid ko, iyan ang nagsuot ay taong makasalanan na nawala ang katwiran ng Diyos. Ano mang ganda yan? At ang ito pong ating sinusot na ito ay gawa po ito sa mga punong halaman. Itong barong ay sabi natin pinya, ito'y gamit minamahal kong mga kaibigan, ngunit ito'y pansamantala. At ang nais, mga kapatid ko, natin ay ang ibigay sa atin o ang masuot natin, yung nawalang katwiran. Yung image of God, yung the character of God, the righteousness of God. Minamahal ko mga kapatid ko. Yun ang katwiran na kay Adan at kay Eva. At kapag inalis mo po yan, babalik tayo dyan, minamahal kong mga kaibigan. At yun, kapag wala ang katwiran ng Panginoon, ang tao ngayon ay nagiging sinungaling. Bakit po? Wala ang katwiran ng Panginoon. Bakit po siya nandadaya? Ha? Bakit siya nagiging kurap? Bakit siya nagnanakaw? Ang lahat ng kasamaan, ito minamahal ko mga kapatid, yun ang inalis ng kaaway upang ang tao ay makasama niya sa kamatayan. So, nais kong idiin, minamahal kong mga kaibigan, ngayong gabing ito, na ang nawalang katwiran, ang pwede lang makapagbalik niyan ay ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya ang ating manunubos, ibinigay kanya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin, kaibigan. At kung wala yon, wala tayong pag-asa. So, ang idinidiin po sa episode na ito, mayroong Diyos na nagbigay ng kanyang buhay upang ang tao ay nagkasala, makabalik sa kanya. Kaya dito po sa final verse, John 3:16, sapagat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na ibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ngayong gabi, bago po ako manalangin, gusto kong kausapin ikaw ng puso sa puso. Ang ating mga kalagayan ay pare-parehas. Inalis ng kaaway ang katwiran ng Diyos para sa atin. Wala. At kung wala ang Panginoon na maaring magligtas sa atin, na kung hindi natin siya tatanggapin, tiyak na kamatayan, kaibigan, ng ating pupul. Kaya nung sabi ng Panginoon, babalik ka sa alikabok sapagkat doon ka galing sa alabok. Iyon po ang nangyayari sa atin in reality. Di ba po ba? Kaibigan, tanggapin mo ang alok ng Panginoon. Mahal ka niya. Sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bago tayo po magpatuloy, maririnig po natin ang awitin na ipagkakalob sa atin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, all my soul, I worship His holy name. The sun comes up, it's a new day for me. His name is
His holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. All my soul, I worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. All my soul, I worship His holy name. So I worship His holy name. Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, maraming salamat po sa inyo, Ama. Dahil sa kabila ng aming po mga kasalanan, ipinagkaloob niyo si Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Panginoon, tulungan po ninyo kami na tanggapin po kayo. Na hindi kami mag-atubili, Panginoon. Dahil punong-puno ng pagkukunwari at pandaraya ang sanglibutan ito. Gawa ng kaaway. Panginoon, tulungan niyo po kami na kami makabalik sa inyo. Narito po ang aming mga kaibigan. Narito po ang mga nakikinig ngayong gabi. Pagpalain niyo sila. Salamat po ng marami. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ni Jesus. Salamat po ng marami mga kapatid ko. Napakaganda po ang inoffer sa atin ng Panginoon. At umaasa po kami na kayo ay hindi po aalis bukas. May appointment po kayo pag 7 o'clock na rin po kayo. Napakaganda po ang ating pag-aaralan. Ano ang ihahatol sa kanila? At dito po sa paghatol, nasaan ang biyaya ng Diyos? God bless you. Good night.